Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Salina Espaloma at yung ilan lahat nalunan para sa daily devotion na pinamagatan sino ang sentro ng Bible. So, yung ating concept is biblical theology. Scripture is Luke 24:27, verse 27. Na sinasabi, then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalm must be fulfilled. Sa Tagalog, pagtapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking salitang sinabi ko sa iyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. So, yung teaching is number 1, the Bible is an unified story. So, sinasabi dito na yung Bible ay hindi lang collection ng mga magkakaiwalay na aklat or kwento. Sa halip, ito ay isang magkakaugnay na kwento na nagsisimula sa paglikha, dumaan sa kasaysayan ng Israel at natapos sa katuparan ng plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Lahat ng bagay ng Bible ay may layunin magtulungan upang ipakita ang layunin at plano ng Diyos sa atin. Number 3, the Bible is all about Jesus. So, meaning to say, mula sa simula hanggang sa wakas, ang buong Bible ay nagpapakita ng patuloy na pag-aantabay at katuparan ng Diyos ng planos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ang bawat kwento, batas, propesya at pagsulat ay may connection kay Jesus bilang isang sentro ng kaligtasan ng sangkatauhan. So, the Bible is all about Jesus. Number 3, the Bible is a story of redemption. So, sinasabi ito, yung pangunahing tema ng Bible ay pagkilos ng Diyos upang tubusin at iligtas ang tao mula sa kasalanan at kamatayan. Mula sa pagkatalo ng tao sa Hardin ng Eden hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang Bible ay patuloy na nagsasabi ng kwento ng kaligtasan at pagbabalik loob ng tao sa ating Panginoon Jesus. So, bilang application po, number 1 is study the Bible as a whole. So, sinasabi ito na yung pag-aaral ng Bible bilang kabuuan ay nanguhulog ang hindi lamang tayo tumutok sa isang aklat o talata. Dapat natin makita kung paano ang bawat bahagi ay konektado at nagsisilbing bahagi ng isang mas malaking kwento na may layunin ang Diyos na buong kasaysayan ng tao. So, halimbawa, kapag binasa mo yung buong kwento ng pagkatalo at kaligtasan ng tao mula sa Genesis hanggang sa Apocalypse, makikita mo kung paano yung plano ng ating Panginoon Diyos ay unti-unti natutupad mula sa pagkahulog ng tao sa Genesis hanggang sa pangako ng bagong langit at bagong lupa sa Apocalypse. So, number 3 is to study the Bible in a Christocentric way. So, sinasabi ito na ibig sabihin ng Christocentric ay ang pagbibigay ng sentro ng papel kay Jesus sa pag-aaral ng Biblia. Hindi lamang siya isang sentro ng bagong tipan, kundi pati na rin ng mga kaganapan sa lumang tipan. Ang bawat bahagi ng Bible ay may connection kay Jesus at ang plano ng kaligtasan sa pamamagitan niya. So, study the Bible in a Christocentric way. And lastly, study the Bible as a continuation of redemption. So, sinasabi ito na dapat natin tignan ang buong Bible bilang isang patuloy na kwento ng kaligtasan ng Diyos para sa tao. Ang lahat ng kaganapan mula sa unang pagkakasala hanggang sa huling pagbabalik ni Jesus Christ ay bahagi ng plano ng Panginoon Diyos upang iligtas ang kasangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. So, study the Bible as a continuation of redemption. So, ayun yung aking natulan sa daily devotion. Nakabatulan kayo, may share sa iba at syempre mapalay sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.